isip kitang tanan nga pamilya usab diha sa dugo ug sa dugo ni Kristo, no? So mga higala, mga kaigsuunan ug mga kataladi ug mga kaparyentihan man, well, kining importante kayong butang bago ako magasugot. Usa ka dakong kasubo diha kanamo diha sa Center Church kay tungod kung dili pinaagi kang Lola Lydia isip instrumento sa Dios, wala gyud naghatag o motivation and a word of knowledge aron mahitabo gyud ang usa ka simbahan diri sa Center Church sa Kidapawan. And mapasalamaton kami bisan man kaniadto sa panahon sa pagsugod na wala pa ako diha sa physical nga presensya, apan mapasalamaton ko kay tungod niabot gihapon sa punto nga ako nahimamat ang kinabuhi ni Lola Lydia. Si Lola Lydia, bisan man nga dili kami ingana kasuod ug dili ko man siya gyud nga porsuso nga pamilya or as we call immediate family, pero ako ang akong kalipay kay tungod dili lamang isip usa ka tawo kundi isip usa ka pastor diha sa simbahan. Naghatag siya kanako og takong kusog. Bisan man dili namo siya makauban physically, pero aduna gyud mi kanunay pagbati sa espirituhanon. Amo siyang mabati sa kanunay spiritually. And before ko mag-continue sa ako ang kinatawag nga appreciation diha kang Lola Lydia diha sa pamilya, sa kinatibuk-an, sa duwa kung sa urong, among ginapaabot diya kaninyo ang among pagbati. Ang Ginoo magapanalangin diya kaninyo o comfort pagamuma pinaagi sa lihok sa balang espiritu o paglaom diha gikan sa Dios. And back to Lola Lydia, ako kayong butang nga diha sa simbahan siya ang isa o most of the time siya ang pinakasayo ng onha sa simbahan. Bisan kong panahon nga unang beses ko lang sa nailhan, panahon sa graduation sa Bible School diya sa simbahan, siya gyud ang pinakauna. And para kanako, bisan man nga niabot gyud sa katuigan na wala na mo sa nakauban physically, ako gyud kayong kasubo kanamo nga dili na mo sa makauban in physical, pero at the same time bisan nga aduna kami kahangawa, apod mi kalipay nga bisan dili na mo sa makauban, siya pod kanunay nga naga-connect spiritually diha kanamo. Gikan man gani mismo kang Pastor Kenneth nga inig-agi niya dinhi, ako kaayo sa boses siyang pagampo. And bisan man gani inig mabisita na mo siya, maampuan na mo siya, mabati na mo ang iyahang kalipay pod. So, isip si Lola Lydia, ikan kaniadto karon bisan nga di man na mo siya makauban for how many or few years, pero nabilong gihapon siya o amo gihapon siyang ginabati isip pamilya diha sa Center Church. And praise the Lord sa iyahang pagtuo. So sa mga pamilya o usab sa mga kaigalaan o mga kaigsuunan, ilabi na sa mga kasilinganan, I want to tell you personally na ang iyang kinabuhi, takong kahimuan diha sa amo ang kinabuhi. And diha mismo sa pulong sa Dios, we pray and we hope na kini magahatag o pagdasig diha kanatong tanan. Nagaingon dinhi sa Pilipos 1:21, for to me to live is Christ, and to die is gain. Well, it is the most common verses, especially nahimo lang siya nga usa ka banner. Nag-ingon man gani sa Tagalog, sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Kasi buwan usam kay alang kanako ang pagkinabuhi mao si Kristo
ug ang pagkamatay mao ang pagdaog. Si Lola Lydia usa sa kakristohanon. Amen. Dili sa nahimong kristohanon tungod sa iyahang pagka-Lola Lydia, kundi nahimo sa kristohanon tungod kang Kristo nga naa kaniya. And para kanako, I want to describe Lola Lydia at the same time nga si Lola Lydia ginatawag sa abstract and concrete. Abstract means dili ko siya mahikapan. Concrete, ako siyang mahikapan, ako siyang makita. Sama sa kawayan, ako siyang makita, kung akong duulon, mahikapan ako siya. Kung akong simuton, masimutan ako, unsa gyud ang baho sa kawayan nga kahoy. Si Lola Lydia, physically, yes, nakauban na mo siya, concrete. Nakauban na mo sa pagdaig, pag-awit sa Dios, sa mga pagpasalamat niya, may tungod siyang pamilya, o siya mismo kinabuhi, concrete. Abstract sa diyang panahon nga dili na mo sa makauban. Pero mabati gihapon na mo sa kasing-kasing. So both of them, si Lola Lydia, abstract sa o concrete para kanamo bisan nga karon man gani nga wala iyang presensya. Well, adunay kasugo, humanly speaking, kita mismo aduna tay emosyon. Pero diya sa Dios, aduna tay pagdasig ug kusog ug kalig-on. At the same time, si Lola Lydia, ang iyang pagtuo, nagahatag pud sa pagdasig kanamo. O kasayod ko sa inyo man usab, pero gusto na ako ma-describe para kanatong tanan nga. Sa ako ang pag-describe kang Lola Lydia siyang pagtuo, she is active o passive. Active o passive. Passive, but pasabot nga, bisan di mo hilabtan, naara diya gihapon. Muna'y passive. Ang active, kailangan na kay buhaton, na kay action, aron nga magpadayon. Ang pagtuon ni Lola Lydia is both passive and active. Passive nga kung asa, bisan nga dili na mo sa makauban, pero aktibo gihapon niyang pagtuo. Si Lola Lydia, inig panahon nga magbisita mi sa iyaha, mabati na mo iyang kalipay. And isip Kristohanon, makita gyud mo sa usa ka tawo ang aura sa spirituality sa usa ka tawo. And that is what we call spiritual discernment. Ma-discern na mo nga aduna gid siya kahangawa sa Dios. And maliban na nahangawa siya nga magkauban usab kami sa pagsimba, pero dili lang gyud evil ang iyang physical nga lawas. So both active and passive. Mga igsuon, dako kaayo pagdasig para kanamo. And isip ko sa kapastor, nasayod ko for how many years nga di man namo sa makauban, pero nasayod ko sa Ginoo nga ang kalihukan po sa simbahan, isip pamilya namo usab siya sa simbahan, bilong gihapon sa parte gihapon sa diha sa mga kadaugan sa Ginoo. So mga igsuon ko sa Ginoo, siya kanunay nga matinumanon, matinudaanon diha sa pag-ampo. O bisan man kami, amo gid sang i-mention po sa mga pag-ampo. And si Pastor Kenneth mismo, siya gid po ang ginatawag na spokesperson din hindatita. Sa pagpangusta namo, kung makita po namo, ma-feel po namo. May panahon nga, adunay panahon nga, ikaduha, ikatulo ko nakabisita din ni nag-agi. Pero dili na ako mabisita si Lola Lydia. Ilis, naligo, natulog. Kung panahon na matulog sa di na lang po may mag-disturbo. Naay panahon sa itong edad nga, ang pagtulog lisod na gyud po maabtan. Pero may igsoon ko sa Ginoo, kini nga mensahe sa Dios dinhi sa Filipos 1 hangtod sa 21. Kini magahatag kanato o kaalam at the same time kahibalo nga ang atong kinabuhi diha sa Dios. Masabtan nato sa diha nga naangko nato si Kristo sa atong kinabuhi. Kini mismo ginauluhan og the life and death of a Christian. The life and death situation. Di ba natin ginatawag na between life and death? Kana bitaw, nasa bingit na tayo ng kamatayan. Kana bitaw, nasa tunga-tunga ng murag. Gamay tikang na lang, mamatay na ta. But you know what? Sa atong kinabuhi, importante na itong masabtan nga ang Kristohano,
Gikinahanglan nato masabtan ang prinsipyo sa kinabuhi ug sa kamatayon diha kanato. So, karon mismo kagabi una mga igsuon nga ikaw gako kita nakabaton tag kinabuhi sa diha mismo nagsugod nga aduna tay pagtuog pagdawat kang Hesukristo. And even man nga moabot ang kamatayon, naa gyapon ang kinabuhi ni Kristo diha kanato. So unsa man ang angay natong mahibalan? Unang-una, simple lang. We must live for Christ. Ikinahanglan nga mabuhi ug magkinabuhi ta diha kang Kristo. Dakong butang para kanato. Bisan usa lang ni kapulong. Yes, it is a very simple banner and statement nga atong madunggan ug mabasa bisan asa. For me to live is Christ and to die is gain. No? Dali lang kayo sa madunggan, dali lang kayo ma-memorize. Bisan sa mga gagmayng bata nga mahimong memory verse. But what is the meaning a hold of this? No? So mga igsuon, gikinahanglan nga magkinabuhi ta diha kang Kristo. Well, of course, dili na ta madunggan ni Lola Lydia. Pero isip kita tanan dinhi, dili lang sa mga kaparentihan, mga pamilya, kitang tanan nga mga higala, mga kasilinganan. One thing is for sure nga dapat nato masabtan usab, gikinahanglan magkinabuhi kita diha kang Kristo. From the first phrase nag-ingon, for to me to live is Christ. Si Apostol Pablo sayang sinulat diha sa mga taga-Pilipos, iya mismong gisulti siyang kinabuhi para kanako. Para kanako. Ang akong kinabuhi o ang mabuhi dapat naa kang Kristo. Nag-ingon dinhi, sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo. Kay alang kanako ang pagkinabuhi mao si Kristo. Si Kristo ang rason nganong ikaw ako buhi hangtod karon. Amen? Una-una mo nato, nabuhi ko pastor kay tungod ako og sweldo. Nabuhi ko pastor kay daghan ko ginakaon. Nabuhi ko pastor kay naa ko'y kanunay maluto. Nabuhi ko pastor kay tungod na ako'y daghang kwarta. Nabuhi ko pastor kay tungod na ako'y dakong yuta, ug nako'y dakong yuta, nako'y dakong abot, kung nako'y dakong abot, nako'y daghang kwarta, kung nako'y daghang kwarta, daghang kumapalit, kung daghang kumapalit, daghang kumakaon. Well, muna ang huna-huna sa tao. Pero what is beyond of that? Unsa man ang labaw pa ni ana? Ang labaw ni ana is ang atong kinabuhi. Dapat naa diha kang Kristo. Es kumusta man ka? Ngayong tanga, kumusta man ka? Oh, Kristohano ko. Akong kinabuhi, naa kang Kristo. Yes, ang imong kinabuhi, naa kang Kristo. Pero kumusta ang atong kinabuhi? Nagkinabuhi bagyot ta diha kang Kristo? No? Usahay, basta ang kinabuhi nato, una-huna lang nato, paki-on and on. Ang kinabuhi nato, ginahuna-huna nato nga simple lang, yano. Pero mga igsuon, balik ta sa atong kinabuhi lang. Physical life. Asa nagikan ang atong hangin nga ginalangkap karon sa Ginoo. Yung ganita sa science, oxygen na pastor. Kung mangutot ka, carbon dioxide na. Well, ang tanan gikan sa Dios. Nasayod ka ba nga ang kalayo dili mahitabo kung walay hangin? Bisan man gani kita mga tao, kailangan natong hangin. So, igala ang mga igsuon. Ang atong kinabuhi gikan sa Dios. Asa man nagikan ang mga punuan, asa man nagikan ang mga gulay, asa nagikan ang mga hayop, asa nagikan ang isda, asa nagikan ang tubig dagat, ang tubig sapa, asa nagikan ang tanang butang aron ikaw kako mabuhi hangtod karon. Hello? Amen? Ikinahanglan mabuhi ta kang Kristo ug magkinabuhi ta kang Kristo. Si Kristo dapat ang mahimong rason sa atong kinabuhi, dili ang mga material nga butang. Dili ang atong sahod, dili kung atong nakita, uy, nindot lagi na. Uy, sinaw lagi na. Uy, puti lagi na. Uy, gold lagi na. Usay man gud kining atong mga mata, this is the window of the deception of the enemy.
Mao ni mismo ang bintana akong asa, ang kaaway, ang diablo, ang satanas. Magpakita ka nato mga butang aron mailusyon kita niining mga butang nga ug dito kita mag-focus. Hello? Sa Tagalog pa, madali masilaw ang tao sa pera. Amen? Mga hingala may igsuon magkinabuhi ta kang Kristo, dili nato tan-awon unsa may benefit nga makuha nato sa kalibutan. Yes, of course, need gyapon nato ang resources nga nakita nato dinhi sa kalibutan, pero dili gud pasabot nga ang atong kinabuhi dito nato isentro. Ingon ang Biblia, for to me, to live is Christ. It means, siya mismo ang dapat nga kahulugan sa atong kinabuhi. Christ must be the meaning of our life. Hello? Kung sa'yo man God, meaningful lang niya akong kinabuhi, Pastor. Basta, naalam ko'y kwarta. Pastor, sila balik-balik na ng mga butang. So, well, of course, ini mismo ang dakong butang ang ginatanaw sa mga tao karon. Well, naturally, na atay desire, na atay gusto nga may tabo nga kahayahay or kaharuay sa itong pamilya. But the wrong mindset is, dito talaga focus ini mga butang. And we are not living for Christ. Amen? Kung kana mismo ang atong focus, kana mismo ang kahulugan sa atong kinabuhi, tumataginting na sa labi, well, si Kristo, nahimo na siyang second na kahulugan sa atong kinabuhi. And the worst is, siya ang ulahi na kahulugan sa atong kinabuhi. Apostle Paul said, for to me, to live is Christ. It means, sa iyahang buhi sa atong karon, mao ni mismo ang definisyon sa iyang kinabuhi. Karon mismong orasa, ugma, hangtod sa kanunay, walay laing kahulugan sa iyang kinabuhi. Kung mayong ka nga buhi ka hangtod karon, oo, si Kristo. Buhi ka ugma, oo, si Kristo. Siya mismo ang kahulugan, na kung asa ang iyang kaugalingon, wala na niya ginatanaw kung dili si Kristo lang. Muna ang gisulti ni Apostol Pablo. Well, mga igsoon ko sa Ginoo, I won't apologize to say this. Dili ko mga og sorry sa pagsulti ani. But, usa lamang kini ka-obserbasyon karon sa kalibutan nga halos tanang katawhan karon mas ginapili ang ilahang selfish desires and fleshly desires kaysa Ginoo. Baligta ang atong kinabuhi gikan sa Dios. Pero dili nato ginapili nga mabuhi para sa Dios. How selfish we are. Amen? Ang atong mga kaunuran, atong ginapili kaysa sa Ginoo. Kung ang Ginoo lagi ang mutudlo sa tuwa sa atong kinabuhi, dili ta ganahan. Pero kung ang kalibutan mutudlo ka nato, ganahan ta. And that is a very wrong perception sa atong kinabuhi. Bisan man gani atong priorities, mas ginipili lang nato itong malipay ta karon pero ugma, dili na. Gusto na nang malipay lang ta for few months, for 1 year, pero on the next year, dili na. Remember, ang passage, for to me, to live is Christ. And where does our priority go? Amen? Asa man ni padulong ang ato ang priority sa kinabuhi? Kung ang tinuod man din nga dapat nahulugan sa itong kinabuhi si Kristo. And one thing, karong panahon na daghang kayo simbahan. Daghang evangelical churches, bisan man gay sa non-evangelical churches, nagapanaghan. But the problem is, and the question is, are you even willing to go? Ay lang sa pastor, manlabas ako. Temporary things. Amen? Ay lang sa pastor, sakit akong ulo. Temporary things. Amen? Maigsuon, this passage, grabe ka, gibati na ako ni nga mensahe sa diyang nakita na ako ni grabe di ang meaning diha kang Apostol Pablo siyang kaugalingon nga
ang tinuod di ay sa iyahang kahulugan sa kinabuhi is si Kristo lang. Wala na ilain. Amen? Daghang kaayo kasimbahanan karon sa kalibutan, pero ang nagkadaghan og sulod, ang mga resort, ang mga mall, ang mga plaza. Pero pag-abot sa simbahan, bisan ang lingkuranan, dili malingkuran. And I am not afraid to say this, mga higala, mga kaigsunan ko diha sa Dios. We must live for Christ. Dapat magkinabuhi ta diha kang Kristo. Pero sa pamanita magkinabuhi kang Kristo. Ini 50-50% na lang ang atong chance sa kinabuhi. Niya kung maglisod ta, ato ding pasanginan ang Ginoo. Lord, gano'n naglisod mo karon, Lord? Hello? Why don't we reflect on ourselves? Kung na Lord, gano'n nagsakit mo ko karon, Lord? Amen? Muna nang ginasulti karon sa social media nga mahilig ka ay ta mag-play victim or victim playing. Ha? Lord, ako ang biktima dali. Ako ang nagkasakit. Lord, ako ang naglisod karon. Hindi ka na mo ati manon. Amen? May galaw kay kiksunan. I love every one of you. Eh nakaila na magiging ko sa mga kanaungan bisan mandili ko makahinundong sa mga pangalan but higog mo ko kamong tanan. But this is the word of God. Muna ang pulong sa Diyos. And I won't be shaken about this. Higugma ka sa Diyos. Giluwas ka ni Jesus. Namatay sa dito sa cross. Ibayran niya ang atong mga sala. So that we will live for Him. Aron kitang tanan magkinabuhi para kaniya. Dili para sa atong kaugalingon. Because when we start to live by our own, we live with our sin. Kung ginasugod nato nga atong ipasintabi si Kristo sa atong kinabuhi, dili ta magkinabuhi diya kaniya, well, mauna na magsugod na tag kinabuhi pagbalik sa atong mga kasalanan. In which nga giluwas na unta ta ni Jesus. Amen? May gala, may igsunan, God loves you very much. Mo gani nga nagsulti si Kristo sa Matthew 22:37, atong higugmaon ang Dios sa tibuok natong kasing-kasing ng sa atong kalag o sa atong hunahuna. Amen? Well, mga igsuon, kung dili ta magkinabuhi karon, it's okay. Okay lang. Kung dili ta magkinabuhi kang Kristo karon, kang kinsa man ta magkinabuhi di ay. Para sa kalibutan? Para sa demonyo? Duha lang ang pwede nga mahimong hari sa kinabuhi. Si Kristo o si Satanas. Amen? Kung dili ta magkinabuhi karon kang Kristo, kang kinsa man ta dapat magkinabuhi. Itungod si Kristo dapat ang mahimong rason sa atong kinabuhi. O kung si Kristo dili mahimong rason sa atong kinabuhi, kung si Kristo dili mahimong meaning or kahulugan or description sa atong kinabuhi, kinsa man di ay. Amen? And samtang wala pa kitay matubag ni anang pangutana, simple lang. As to help you, asa nagikan ang atong kinabuhi? Asa nagikan ang kinabuhing walay katapusan? Asa nagikan ang kaluwasan? Asa nagikan ang kapasayloan? Asa nagikan ang kaluoy? Asa nagikan ang grasya? Asa nagikan ang panalangin? Amen ba? Mga higala, kung mga kaigsuunan, ang tanan nagikan sa Dios. Pasalamat na lang ganita. Kay tungod sa pagkamay gugmaon sa Ginoo, gihatagan ta sa Ginoo og free will. Gihatagan ta og hunahuna nga dili siya ang magbuot sa atong kinabuhi. Gihatagan ta ni hunahuna ing ana ka unique ang pagbuhat sa Dios kanatong tanan. Ing ana sa kagamhanan, ing ana sa kamahigugmaon kanatong tanan. And this passage here right now nagasulti, for to me to live is Christ.
Maigsuon, kini na ang panahon nga dapat ipasingtabi na nato ang atong kaugalingon. Kini na ang panahon nga dapat mubalik ta diha sa pagkinabuhi kang Kristo. Kini ang panahon nga si Kristo dapat wala lang dapat naglingkod sa atong kinabuhi, kundi dapat nagahari pud siya sa atong kinabuhi. Pwede man nga naglingkod si Kristo sa imong kasing-kasing. Kristohanon ka na. Dugay ng mga tuiga. Dinon sa lang ito isulti. Pareho raman ta, pastor. Si Kristo naglingkod sa ato ang kasing-kasing. But the question is, gipahari ba nato si Jesus? Importante nga atong palingkuron ug pahariun usab si Kristo sa ato ang kinabuhi. Hari means siya mismo ang mahimong master sa atong kinabuhi. Siya mismo ang Dios sa atong kinabuhi. Na ba hari nga ang hari mutuman dito mismo sa constituents? Hello? Yes, may untag democratic na, pero ang hari is hari. Nasa special authority diha sa mga katauhan. Amen? And therefore, isip si Kristo, wala man ta, bisag wala ta karon nabuhi, pero si Kristo, siya gyapon ang hari sa tanan. And that is why, dapat paharion nato siya, nga siya dapat ang maglihok sa atong kinabuhi. So once again, mga igala, mga kaigsuunan, magkinabuhi ta kang Kristo. And this is all about the life and death of a Christian. Muni ang kinabuhi o kamatayon sa usa ka Kristohanon. Ang kinabuhi nga dapat magkinabuhi ta diha para kaniya. Dili kay para kanato. Di lang ko karon Lord ha. Ayos lang sa Lord. Next year Lord. Ya, kusog makita lang guys sa Facebook. Uy, nakita na ko tong sakyanan no, manifest. Oh my God. Uy, 50,000 nakita na ako sa Facebook. Kung dili daw na ako ni-share, di daw ako makakuha ni manifest. Law of attraction. Ang nahitabo, loan of attraction. Puro na talon. Kaya nga naman, unsay makita nato sa Facebook, unsay makita nato sa social media, unsay makita sa silingan, gusto po ka ana, gusto po ka ana. Gusto ko ana. Hello? That is just flesh, mga higala. Deception lang na sa kaaway. Sa Tagalog pa, wag po tayong magpadaig kung ano may pinapakita ng kaaway sa atin. Yan lamang po ay ilusyon para ikaw ay lumayo sa Panginoon. Dahil gusto ng kaaway na tayo mismo ay lumayo sa Panginoon sapagkat ngayon ay meron na tayong relasyon. Hello? May igsoon, once again, we must live for Christ. Well, of course, ang mensahe sa Diyos is all about life and death. At the same time, secondly, we must die for Christ. Kung kita dapat magkinabuhi kang Kristo, dapat kita pod kung mamatay para pod ni kang Kristo. Amen? I remember, sa diyang naapa ko sa college, nagingon to amo ang maestra, nga nahimo kong maestra ni Pastora Daisy kani adto, usa sa ka Doctor of Education, niingon siya nga, well, ang gusto lang man ako is mahinumduman lang ko sa tao. And isulat sa akong lapida, PhD, ed.d. But pasabot, Doctor of Education, Master of Education. Gusto lang mabutang sa lapida. Pero, nisulti siya pag-usab nga kining tanan, pangalan lang ni, posisyon lang ni. Pero dapat, ang akong kinabuhi, nabilong sa Creator. Yes, dili man sa kaparihan nato gyud isip usa ka pamilya sa magtutuo, pero science teacher siya, pero nasayod siya nga dili lang mahitungod sa science ang pagbuhat nato, kundi adunay Dios nga nagbuhat natong tanan. So mga igsoon ko sa Ginoo, ang pangutana sa atong kinabuhi, kung kita mamatay, unsa man ang gusto nato nga mahinumduman sa uban, mahitungod ka nato. Mahitungod ba ka nato isip tao o mahitungod isip Kristohanon? Amen? Di ang gusto nako magtabang ko sila ha, kay para ining mamatay ko na sila'y masulti nga buutan ko, matinabangon ko. Ako siyang amumahon para wala say masulti sa kuha. Hello?
gusto kaayo nato og approval sa ubang tao. Tama? Karong panahon na mahilig kaayo og approval sa kadaghanang mga tao pero approval sa Dios, di ko ana. Okay lang i-appreciate ko sa tao, pero Ginoo na gani. Di ta gusto nga ma-appreciate tas Ginoo. Hello? Ingon mismo ang Biblia, and to die is gain. Ingon mismo sa Tagalog, at ang mamatay ay pakinabang. Sa Cebuano, ug ang pagkamatay mao ang pagdaog. Mga igsoon ko sa Ginoo, kung kita mamatay, nahimo ning kadaugan kay tungod si Kristo na anak kanato ug naa na kanato ang kinabuhing walay katapusan. Amen. Hallelujah. And that itself, kana mismo nga sitwasyon, yan mismong pangyayaring yan mismo ay katagumpayan na sa Panginoon. I don't care kung mamatay ko, muingon sila nga pangit man nag-ugali, pastor. Well, I don't care. Importante unsa ang masulti sa Dios may tungod kanako. And I don't care. Even manggani kan Lola Lydia, I know, I believe nga wala say pakialam unsay masulti sa tao may tungod sa iya. Mas may pakialam sa unsay masulti sa Dios yang kinabuhi. And that must be the encouragement diya kanatong tanan. Well, gossip, paspas kaayo ng chismis. Wala ko'y pakialam. Pero pag may tungod sa Dios, I believe gospel is faster than gossip. Amen. Because gospel is powerful than gossip. Amen? Mga higala, mga kaigsuunan, palangga kayo ta sa Dios. Gigugma ta pag-ayo sa Dios. Aron kung mamatay ta, lawas lang dinhis kalibutan. Aron inigabot sa panahon, makabaton tag kinabuhing walay katapusan padulong sa langit. Mismo siya nga walay sala, siya ang namatay dito sa krus. Amen? Tanang kasakit, iyang nabatunan, iyang gibati. Pero kita, sakit lang sa ulo. Oh my God, ang sakit ng ulo ko, hindi ako makakapag-church. Sakit sa tiyan, sakit akong tiyan, pastor. Pero maka-cellphone pa. Amen? Mas unahon pa ganyan ang cellphone, kisa may inom magtambal. Ay, unsa nang ding orasa? Nalingaw mako sa reels. Amen? Mga kaigsuunan, this is just the perfect moment para kanatong tanan. Dili lang para kaninyo, kundi para usab kanako. Sa diyang nakita nako ang naong ni Lola Lydia ganina. Nakakahinumdum lang ko sa mga butang makahatag o pagdasig sa kuha na makita nako siya. Katong panahon na nga ginaagak pa siya ni Pastor Gary padulong sa simbahan kay tungod gusto gyud siya mosimba. I remember that nga mismo katong pinakanindot na mga lingkuranan nga adunay rubberized nga naka-stripe dito sa lingkuranan ug ibutang patong color pink nga kutsyon para lang makalingkod sa tarong. Mga kaigsuunan, kitang tanan nga buhi pa hangtod karon, dili nato ni sayangon. Nga dapat kung kita man moabot sa panahon nga kita mamatay, kining kamatayon nato para pud kang Kristo. Amen? Amen. Dili tong kamatayon nga para lang sa kalibutan, ay namatay siya. Ay namatay ko, di na gid kaya. Hello? Mga kaigsuunan, kita mismo si Kristo namatay para kanato. Dapat ikaw ako mamatay puta para kang Kristo. Amen? What do you mean by dying for Christ? Or to die is gain. Kay ang ginansa ani naa dito sa langit, wala dinis kalibutan. Amen? Amen. Ang tinuod nga ginansya dili makita sa uban. Kinsa man dinhi ang nanganegosyo nga ang imuhang kita imo pang ipahibalo sa silingan. Wala. First month nimo na kay tindahan. Uy, mo ni akong ginansya karon. Oy, mga silingan, nakaginansya ko og 50 pesos. Nabay nagsulti ana? Wala. Because the true gain, the true profit mga higala mga igsuon is dili makita sa ubang tao kung dili naalang dito atubangan you and the Lord. Kitang tanan ang ato lang relasyon between sa Ginoo. Muna ang tinuod nga ginansya. And dinhi mismo mga igsuon ko sa Ginoo, to die is gain. It means to die is Christ. Kay kini mismo nagapasabot nga ang kamatayon, namatay na ang sala ug ang atong unod. Pero buhi ta diha kang Kristo.
Kay dinis kalibutan, once mamatay ta sa kalibutan, wala na tayo kinabuhi sa kalibutan because dinhi sa kalibutan ang kagamhanan nga naa dinhi is ang sala. And once nga napatas kalibutan, naapa ang kagamhanan sa sala sa atong kinabuhi. Ang kagamhanan nga kung asa kanunay magtempt sa atua, na ay temptasyon. Pero kung magkinabuhi ta dinhi sa kalibutan diha kang Kristo, ang kagamhanan is dili na sa mahitabo sa atong kinabuhi. Naalang say tendency. Pero 100% ang posibilidad na diha sa Kristo. It means nga, samtang nata sa kalibutan, there is still the chance na kita matukso sa kalibutan. Pero ang tawag na is challenge of faith lang. Struggles of faith. Pero once nga kita patay na sa kalibutan, and na si Kristo sa atong kinabuhi, moadto ta sa langit, and dito sa langit, wala ang sala. It means, we are 100% perfectly healed. Amen? Amen. Nga mismo, ang sala dili na makasulod ug makasunod dito sa langit. And that is why samtang buhi pa ta, kailangan nato ang Dios. Amen. Kay ingon ang Biblia sa 1 Peter nga si Satanas is like a roaring lion nasa palibot. Tungod sa sala nga yang kagamanan mo na yang kanunay nga itukso or attempt sa tuwa, temptasyon. Amen? And that is why ang Biblia kanunay nagasulti, stand firm in faith, trust in the Lord, magsalig mo sa Dios, ayaw mo kahadlok. Mo na ang ginasulti sa Ginoo kanunay sa Biblia. From the Old Testament to the New Testament, nagaingon kanunay ang Dios, trust in the Lord. Salig sa Dios. Kay kung kanunay ta magsalig sa Dios, bisan unsa pa kadako ang temptasyon sa atong kinabuhi, kanunay tang madinaugon diha kang Kristo. Amen. Amen? And that is why mga igsuon, kung kita mamatay, we are dying for Christ. Samtang buhi pa ta, nagakinabuhi ta kang Kristo. Kung mamatay ta, namatay gihapon ta para kang Kristo. Kaya nga naman, dili ta mo adtong impyerno kung dili sa langit man. Amen. Amen? Yes. Yan. To die is gain, mga igsuon ko sa Ginoo. And nag-ingon din ni sa 1 Corinthians 15:55 to 58, where, O death, is your victory? Asa man ang imuhang kadaugan o kamatayan? Where, O death, is your sting? Asa man ang lason nimo kamatayan? Now death's stinger is sin, and sin's power is the law. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus, the Messiah. Tungod kang Kristo aduna tay kadaugan, isip siya ang atong manuluwas sa Dios. Therefore, my dear brothers, be steadfast, unmovable, always excelling in the work of the Lord. Nagsulti din ni steadfast, unmovable. But pasabot, dapat ang atong pagtuo kanunay nga dili matarog. Amen? Amen. Okay, karon man gud sa kalibutan, gamay lang gani, matarog na. Hello? Anong dali ra man matarog? Ano? Bisan man guys sa atong priority, mas unahon nato ang cellphone kaysa Biblia. Amen? Mas unahon nato ang labada kaysa simba. Amen? Amen. Mas unahon nato mismo ang unsang mga butang nga atong nakita dayon. Well, ingana ang kaaway, ipakita dayon ang tanang mga butang. Oh, dali ata. Hello mga igsoon. Ingon din therefore, my dear brothers, be steadfast. Ingon diri, because you know that the work of that you do for the Lord isn't wasted. And I know, bisan si Lola Lydia, bisan man nga dili siya aktibo sa iyahang physical nga lawas, unsa iyahang pag-alagad sa Dios, pero ang iyang pag-alagad is more on sa kasing-kasing. Ingon ang Biblia din the work that you do for the Lord isn't wasted. Lola Lydia, right now in this moment, nasayod ko nga madunggan pa minimo, pero ang imuhang pagpamuhat diya sa Dios wala masayang. Amen. And usa-usab ka encouragement kanatong tanan mga igsuon ug mga igala. Samtang buhi pa kita, dapat ang ato ang kinabuhi dinis kalibutan, kung kita man mamatay, ang atong gibuhat sa kalibutan dili sayang. Amen. Dili tong hapit na ta mamatay, sayang no, wala ko kasimba tong naging Domingo. Sayang no, wala ko naminaw atong mensahe sa Ginoo. Sayang no, naa na tong Biblia dito pero giuna na ako ang cellphone.
Sayang no? Nanaunta ko'y kwarta pang pamasahe pero wala ko sa simbahan ni diretso kundi dito sa Gaisano. Hello? Mga kaigalaan, mga kaigsuunan, kini manggong kamatayon nagahatag sa og kahadlok kanato. Okay? Pero ningon ang Biblia, ningon mismo si Apostol Pablo nga to die is gain. Dili na ta angay mahadlok sa kamatayon. Kay tungod kung ato mismong ikinabuhi sa atong kasing-kasing nga dapat kita kung mamatay man namatay ta para kang Kristo. Amen. Dili para sa atong kaugalingon. Para kang Kristo ta namatay, mga higala ug mga kaigsuonan. Usay man gud sa tuwa isip tao, mas gusto nato nga i-appreciate ta sa tao kaysa sa Ginoo. Aw. Kailan ko mo simba kay malain man ko silingan, di na ko niya pansinon. Amen? Ngano man sister? Usay man gud kay magyaw-yaw ko dito sa mong balay, madunggan niya. Well, ngano di ay? Importante Kristohanon ka, nagasimba ka, mas gipili nimo ang Ginoo kaysa sa ilaha. Ngayon ta nga makita mo gud nila nga makasala ko sir. Well, you know, naapata sa proseso sa ginabalaan ta sa Dios. E nganong dili makumpleto ang proseso sa pagbalaan sa Dios kanato? It's because kanunay ta nagapalayo sa Dios, dili ta nagapaduol. Hello? Amen. Mga kaigsuunan, di lang ko pastor kay kuan manggod. Di lang ko ginatagad sa akong mga amigo, amiga. Dili lang siguro pastor kay mura magkanang kuan man, ilaha mang nung kulok man. Lahi man sila pagtan-aw sa kuha. Mahadlok ta og criticisms og judgment sa ubang mga tao pero dili ta mahadlok og judgment sa Ginoo. Importante mga igsuon, dapat ang ato mismo nga atong higugmaon nga miingon ang Ginoo, welcome thy faithful servant. Amen. Dili kay una-unaon ang nato tong mga material nga butang. Di pastor na mo koy mga ginaasikaso kayo daghang pastor. Hello. Everyday para ka nato, katunga lang gani sa adlaw ang pagsimba, di pa gyud nato mahatag sa Ginoo. Hello? 24 hours sa usa ka adlaw. 8 hours pagtulog. And the rest ni ana nga mga nangabilin nga mga oras para ka nato. Then ang para sa Ginoo asa man. Amen? Bisan man gay sa atong devotional, dili man gay nato ginadugay og isa ka oras, it's because naatay mga ginatrabaho. Pero bisan man lang sa atong kinabuhi, asa man ang para sa Dios. Kana ba sa ato ang kinabuhi? Kung kita ba mamatay, namatay ba ta para kang Kristo? Amen? Mga kaigsuunan, kita mismo nga nana kang Kristo, mga Kristohanon ta. Samtang buhi kita, nagkinabuhi ta kang Kristo. And kung moabot man ang kamatayon, kailangan dapat mamatay ta para kang Kristo. Amen? Lain is pastor. Ayaw na tawgas pastor usaba kay mga saba. Mga igsuon, I am not reprimanding any one of you. I have no right. I am just being bold diha sa pagtuo diha sa Ginoo because nakita na ako dinhi ug nabati na ako ang mensahe sa Dios para kanatong tanan. Kinsa ba ako? But my question is, kinsa ba ang Dios? Amen? You can think lowly of me. Pwede mong mutanaw sa kuha, isip usa lamang katae. Pero please and please, dili na to tan-awon nga gamay ang Dios sa atong kinabuhi. Amen. Importante ang Ginoo sa atong kinabuhi. Pwede nga, di lang ko ninyo tagdon. Pero mga igsuon, please and please, tagdon nato ang Ginoo sa atong kinabuhi. Pwede lang nga, di ko ninyo pakialaman. Pero please, maghatag pakialam sa Dios. We must die for Christ. Amen? Ang kamatayon, bisan unsang orasa, pwede mo abot. But the question is, kung kita mamatay, namatay ba ta para ka? Maigsuon, ang Ginoo ang maghusga kanato, and I have no right to judge you. This is just the mere word of God.
nga naga-imbitar para kanato nga mao ni ang panahon para mga matata. Mo matata, it is the time to wake up. Ingnay mo katapad mata. Mata. Ingnay mo katapad mata na. Mata na. Amen. Amen. Ano man, kining atong mata ginagamit ni sayawa aron makakita tag mga butang murag lami kaayo sa paminaw. Pero kini ang panahon dapat mo matata sa kamatuoran, spiritual awakening nga dapat mabati nato sa atong kinabuhi nga mismo si Kristo dapat atong saligan. Amen? Dili ta magsalig sa atong kagalingon. Natay taas nga posisyon, natay taas nga titulo, taas nga ranggo, dako nga sweldo. Bisan pag unsa pa kataas imong sweldo, mas imong ranggo mas taas mangyapon akong sweldo. Ing ana tay. Ginakumpara dayon nato atong kagalingon ngadto sa uban. Amen? Why not? Kung mag-compare ka, i-compare nato atong kagalingon diha sa Dios. Diha ta magsugod. Kung magkumpara man ta, ikumpara nato ato ang kinabuhi diha sa Dios. Ginoo, kinsa ko? Amen? Matarong ka, namatay ka sa krus, giluwas ko nimo, pero ako, kinsa ko hangtod karon? Unsa ko hangtod karon? Amen? Mga igsoon, once again, Philippians 1:21, it says, "For to me, to live is Christ, but to die is gain." Amen. Di na to hulaton ng kamatayon sa atong kinabuhi. Mga hinigugma, some of us here, mga kataladi man gyud. And halos tanan kanato, halos nagkailahanay na magyud ta. Pila na magyud ta ng kahimamat sa bisan asang mga lugara. But I tell you, mga higala makaigsuunan, gigugma ka sa Ginoo. Therefore, it is His right nga dapat igugmaon po nimo siya. Namatay ang Dios para kanimo. Iya pong karapatan nga dapat para kaniyang dungog ug himaya nga ikaw ug ako dapat mamatay ta para pud sa iya. Nabanhaw sa pag-usab kay tungod dili siya usa ka yanong tao lang. And therefore ikaw ug ako dapat kitang tanan mabuhi pud ta para kang Kristo. Amen. Mga kaigsuonan, mga higala ug mga kasilinganan. Kini ang panahon nga mangmata ta ato mismong saligan si Jesus. Kanatong tanan, nasayod ko na may mga pamilya ug naapoy dili pamilya. Pero gusto ko mangutana kanatong tanan. Sa imong kinabuhi, sigurado ka na ba kung asa ka mo padulong? Amen. Asa ka mo adto? Sa langit o sa impyerno? Karon, ang dakong pangutana usab para kanato. Kung ikaw man mo adto sa langit, sigurado ka ba? Hello? Amen. Sigurado ka ba? Amen. Kung ikaw sigurado nga moadto sa langit, unsa man na imong basihan nga simong kaugalingon moadto gyud ko sa langit. Dato ko pastor, dagang ko kwarta, dagang ko kaila, ilado ko sa tanan, guwapo ko, guwapa ko, sexy ko, macho ko, hamis ko. Kinsay di magpasulod na ako sa langit. O di kaya buutan ko. Wala ko'y ginatamakan nga laing tao. Muna-una nato basta once nga buutan lang ta. Amen? Pero you know what? Sa atong kaugalingon nga atong pagkabuutan, ato nang binuhat. Pero ingon sa Isaias, nga ang atong mga maayong buhat sa atong pananaw sama lang sa hugaw nga trako atubangan niya. It means mahimo lang ni siyang limpyo nga pagbuhat nga maayo sa atong kinabuhi kung si Kristo naa sa ato ang kasing-kasing. Amen. Our good deeds will be honored and rewarded if Jesus Christ naa diri sa atong kasing-kasing, siya mismo atong manluluwas ug atong Ginoo. And I believe
Si Lola Lydia, na-treasure na niya ang iyahang corona dito sa langit. Amen. Mga higala makaigsuunan. Inyuha magyud pamilya gyud nga porsuso si Lola Lydia. But let me illustrate her to you. Ato mismong himuon siyang ilustrasyon diya sa pagtuo para kanatong anak. Amen. Siya ang the best nga ilustrasyon sa pagtuo para kanato. Amen. Kay tungod siya mismo kanunay siyang nagasalig, nagatawag sa Ginoo. Hello? Amen. Akong ginangyo ang tanan sa pagtindog. Hindi ka natitindog ng pastor kasi. Oh, wow! Thank you, Lord. Takay mo na yan, takay mo. Dala ka ng cellphone.